So, RV. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang Miyerkules ng umaga na naman, mga kakampi, at ako ay nagagalak na magkakasama na naman po tayo sa isang mahalagang araw. Ngayong umagang ito, ang naisip ko, well, for this week, ang naisip ko na gawin nating topic ay ang tungkol sa mga hyperactive children. Kasi, meron akong cleaning lady at ang anak niya ay isang napaka-hyperactive na bata. At bukod doon, ako ay meron isang kaibigan, kaklase ko siya na naging napakalapit na kaibigan sa aking puso. At siya ay isang mahusay na guro. Alam niyo po ba na siya ay, ideal teacher. Mahal ng lahat, mahal ng principal, mahal ng kanyang kapwa-guro, mahal ng mga magulang at mahal ng mga bata. So, siya po, napansin niya na ang mga mag-aaral niya ay nahihirapang bumasa. So, naisip niya na pumayag siya sa mungkahi ng principal dahil siya po ay isang troubleshooter na siya ay from grade 4, ilipat siya sa grade 1. Dahil sa puso niya, ayaw niya na mayroong maiwan na grade 1 na makarating sa grade 2 na non-readers. Alam niyo po ba, nang kami ay magkakilala, naging magkaklase po kami, hindi ba, nung summer ako ay nag-aral ng isa pang master's degree, ano? Magkaklase po kami sa College of the Immaculate Conception, ang unang paaralan na pinuntahan ko. At siya po ay na-COVID. Unang COVID, yung Delta variant. Tapos, na-COVID na naman po siya. Na-COVID na naman at na-COVID na naman. So lahat po yata ng variant sa 4 na pagkaka-COVID niya ay nahagip na niya. Alam niyo po ba kung bakit? Sa kanya pong pagiging dedicated na teacher, kahit nasabihin po ni principal na walang face-to-face, siya po ay tumatakas upang turuan ang kanyang mga mag-aaral na bumasa. Napakalaki po ng puso ng ating panauhin ngayon sapagkat siya po ay lumulusong sa bukid upang maabot ang pamilya ng mga bata na walang cellphone. Sarili niyang pera, sarili niyang gastos, ang kanyang tinta, ang kanyang bond paper, ang mga module. Lulusong po yan sa bukid, lulusong sa tumana, siguro po kahit dagat ay tatawirin niya. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik at ipapakilala ko sa inyo ang ating panauhin, si Ma'am Georgina Galvez Kaka. Madam, magandang umaga. Hello po. Good morning po. Sobra akong na-overwhelmed sa pagpapakilala ni Madam sa akin. So, ang ating parang first meeting, Madam, hindi ko alam kung parang ang pagkakaalala ko yung parang hindi natin parehas maintindihan kung paano tayo pumasok ba sa Zoom, something na ano. So parang hindi ko lang alam, parang yung hard ko kung bakit siguro tayo ay meant to be yung puso natin ano? Yung paalala ko tinuturuan mo ko. Yes. Kasi hindi ako marunong ng Canva.
Tapos sabi mo sa akin, Madam, kaya mo po ba? Tapos pindalan mo na ako ng mga frame-frame ng Canva. Tapos sabi mo, ako na po ang gagawa kasi naging groupmates tayo. Yes. So si Lord talaga, madam, napakabait. Ay, Talagang oo talaga. pinagtagpo nila yung mga tao na siguro they will meant to be talaga or magkakasunod Oo. sila. So ako, madam, na-overwhelm naman ako sa pagpapakilala sa Totoo naman. Ay, tungkol dun sa oo. mga estudyante. Oo. Yes. Madam, Ako karamihan nga, ay, karamihan po ng manonood natin ay mga OFW. So, pakisabi mo nga po sa kanila ang iyong karanasan na ikaw din ay dating o kumus nagturo sa ibang bansa. yes. Yes, ako po pala ay before, hindi talaga ito ang first course ko. Como ako ay taga-probinsya at kulang kami sa meron kaming financial problem. So hindi ko kayang mag-aral noon ng edu dahil ang province namin yung school na may edu medyo mahal. So ako, I came from nothing talaga. Late na ako nag-aral ng edu kasi nag-ipon muna ako ng pera. Kasi syempre hindi kaya ng magulang ko magpaaral kasi marami kami, 10 kami. So ako, gumawa ko ng paraan para makapag-aral ako. Nagtatrabaho ko siguro po yung iba familiar yung sa bukid. Iba kasi ang bukid sa probinsya namin. Hindi tulad nito may tubig. Sa amin kasi magwe-wait pa kami kapag tag-ulan, doon kami magtatanim. So ang tawag sa amin yung naghihilamon kasi ang tawag yung tinatanggal mo yung mga damo. Hindi ko lang masyado alam yung term na sa salita ng Tagalog kasi iba yung ano namin doon, dialect. So, to cut the story short, I came from nothing. Sabi nga nila, ala ako, pero nag-try hard ako. Kasi sabi ko, hindi habang buhay, ito ako. Hindi habang buhay, ayaw ko naman yung naranasan ko nung bata, mararanasan ng mga anak ko. So, ginawa ko lahat ng paraan para ako makapag-aral. Kaya late ako nakapag-aral. Pero ang mga bata kasi ay talagang malapit sa puso ko. And lumipat ako sa ibang lugar, nakapag-serve ako sa church. Hindi pa ako teacher noon sa public school. Lumipat ako sa isang lugar. So, bumuo ako ng mga choir sa church. Doon ako na sobrang napalapit sa mga bata. So, karamihan yung binubuo kong choir ay yung mga bata nakikita ko lang dyan tumatakbo, umuulan. Anak, halika, turuan kita kumanta, ganun. So, inipon-ipon ko mga bata na yan, nag-practice ako. Yung iba nakakalat lang dyan. So, nagpaalam ako sa mga magulang hanggat nakabuo ko ng choir. So, siguro, ang feeling ko, yung hirap ko sa mga bata sa simbahan, yun yung binigay sa akin ni Lord na, kaya mo pala mag-teacher, kaya mo magturo. So, ayun yung binigay sa akin. Kaya lang, hanggang ngayon, thankful ako dun sa mga bata na inalagaan ko sa church. Most of them, they are professional. Meron engineer, may police, may kung saan department sa gobyerno, meron sa private company. Na siguro sabi ko, binless ako ni God dahil pinagtsatsagaan ko yung mga bata na nakakalat lang dyan. And ayun, maraming mga iba-ibang klase ng bata na na-handle ko. Sabi nga, ang mga teacher kasi para silang sila yung pangalawang magulang. Ang mga teacher kasi para silang mga So sabi ko nga, ang tanong kanina ni Madam, paano ko nahaharap yung mga ganon? Minsan meron akong 40 plus na bata, may 50 pa nga, ganon. One time, meron ako isang section na na-handle ko. Pag last section ka, so lahat yon non-reader. Hindi nakakasulat, hindi nakakabasa. So parang nung una, sabi ko, ano ba? Oo. Kasi I came from yung estudyante ko before, kasi matagal din ako sa Montessori school, sa private school, mga magagaling na sila bumasa, magagaling magsulat. Parang nabigla ako, hindi ko alam, parang naliligaw ba ako? Kaya ko ba to? Ganon. Bukod pa doon sa hindi sila marunong bumasa, hindi sila marunong sumulat. Pag ikaw salita ka ng salita,
hindi ka nila papansinin. Meron silang parang sarili nilang buhay. Baba, nilagay mo sila dito. Wala pang ilang segundo, tatayo na sila. So, kasi estudyante ko yung ni Madam, si Owen. Lagi ko, Owen, kako, ano ba meron sa'yo? Tumalikot lang ako, hindi pa ako lumingon sa kabilang bata. Meron na naman siya ibang ginagawa. Diyos ko, imagine niyo po yung 40 na bata na gano'n. Pero sabi ko nga, pag ang puso natin nandun talaga sa mga bata, kakayanin natin. Sabi nga nung ibang teachers, magre-resign na ako, napakahirap magturo. Sabi ko, ma'am, hindi mahirap magturo, masaya. Bakit ko po sinasabi masaya? Siguro hindi po kayo maniniwala sa akin kung bakit sinasabi ko masaya. Pag po tayo nandun sa harap ng mga bata na yan, ipakita natin na tayo ay parehas ang tingin natin sa kanila. Hindi yung merong matalino, tapos favorite mo yun. No. Lahat dapat sila pare-parehas, pantay-pantay. Kasi yung mga bata na yan, tinitingnan, ako kasi may anak ako eh. Yung mga bata na yan, pagdating kasi sa bahay, yan, kinikwento yan lahat sa magulang. Ako nga, hindi ko kilala yung teacher ng anak ko, physically, hindi ko pa sila na-meet, pero kilala ko na sila. So, ganun din po tayo, mga teachers. Si Madam, hindi pa nagpunta sa bahay namin, kilala na siya ng mga anak ko. Kasi ibinida ko na. So, ganun din yung mga bata na yan. Bawat ginawa natin, actually, pati nga kung tayo ay nagli-lipstick, pumasok, kung tayo ay nagsuklay, alam nila yan. Minsan nga pagpasok ko, meron ako Madam, isang bata na medyo teacher, hindi ka happy ngayon. Yun lahat yun, napapansin nila yun. Kaya tayo bilang isang educator or teacher, wag natin ipakita sa kanila. Lalo na yung mga problema natin sa bahay, wala tayong pera, may problema tayo ganyan, nabnapak tayo, nagalit tayo sa tricycle driver na sinakyan natin, dahil siningil tayo ng mahal, wag po natin dadalhin yan sa room. Wag po natin ipakita sa mga bata yung mga ganyan. Kasi yung mga bata na yan, lahat nakikita nila eh. Ultimo, salamin mo, madam, titingnan nila kung yan ay may sira na tawag dito, uuriratin nila yan. Ultimo, sapatos mo na sinuot mo, na bulok-bulok na, sasabihin nila, teacher, bakit yung sapatos mo hindi maganda? O minsan, teacher, pag ang ganda-ganda mo pumasok, nag-makeup ka, may blush on ka. Sasabihin sa'yo, teacher, na-miss kita ngayon. Ay, ang ganda mo naman ngayon, teacher. Si Owen, lagi yan ang ano niya sa akin. Kasi minsan, pag pinapagalitan ko siya, na totally naman pagalit. Siyempre, yun eh, ano lang yun sa mga bata, para sumunod sila sa atin. So parang, minsan sasabihin niya sa akin, teacher, ang ganda mo ngayon. So ikaw, magagalit ka pa ba as teacher? Ang ganda ko nga ngayon, dapat hindi ako magagalit ngayon dahil maganda ako. So, hindi man nila sinasabi, kapag ka nagalit ka, pangit ka. So, wag ka nang magalit sa maghapon mong kaharap yung mga bata na yun, o kalahating araw kaharap mo yung mga bata na yun, huwag mo ipakita sa kanila na ikaw ay nagagalit. Pero doon sa mga teacher, sabi nila, imposibleng hindi ka magalit. Oo nga. Kasi kung hindi nakikinig, ano? Oo. Yes. Para sa kaalaman ng ating mga kakampi, ang tawagan natin ay madam. So baka iniisip nila madam. kung sinong madam yun, ano? Ako po, kaming dalawa po, ang tawagan namin ay Parehas madam. tayo. Oo. So, Madam Georgina, ano po ba yung mga common signs na titingnan ng isang magulang kung anak niya ay hyperactive? Actually, meron akong isang Montessori school na pinasukan dati, private school, nung karamihan ng mga bata na andon sa school na yun ay meron silang, although wala akong right, madam, na sabihin na siya ay may ganito, may ganun. Kasi hindi naman ako talaga professional na nag-aaral pa lang ako guidance and counseling. Wala pa akong karapatan. Pero sa dami ng nahawakang kong bata, madam, actually, in denial yung mga magulang. Kahit naman ako, hindi ko sasabihin na na yung aking anak ay may ganun. Not unless
pinatingnan mo yan sa doktor. Oo, tama. Pinatingnan mo sa doktor. May mga bata kasi, um, hindi sila normal na bata. Tama ba? Pasensya na po sa word ko. Hindi sila Natural. Di normal na sila bata. regular. Yeah, hindi sila Oo. regular na bata kapag ka sila ay nakaupo lang sa isang tabi. May mga bata kasi, iwanan mo sa isang tabi, bumalik ka after 1 hour, nandyan pa rin sila. Oo. May problem din sila. Oo. May problem din sila. Yun daw mga regular na bata, hindi sila ganon. So may Oo. iba-iba silang factor. May iba-ibang Katangian. katangian. Oo. Pero hindi pa naman ako nagkamali. Minsan kasi sabi ng isang principal ko, kumusta ba yung isang bata? Kailangan ba natin i-assess? Sabi ko, ma'am, ina-assess ko siya araw-araw kahit wala pa akong karapatan yung ina-assess ko lang, chinecheck ko lahat. O ngayong araw, ano yung ginawa niya? Bukas, ano yung ginawa niya? Kinausap ng principal ko yung parents na magpatingin. Oo. Hindi naman po ako nagkamali. Lumabas Oo. naman po na kailangan niya talaga tawag doon, ipapa-assess siya. So sa Oo. assessment, lumabas naman na may ADHD yung bata. May iba-iba kasing klase yan. Oo. Kaso, Como guidance and counseling, hindi naman tayo hindi pa natin siya pwede Ako kasi yung anak ko, hindi ko pa siya pina-check, pero meron na ako nakitang 6 na signs. Out of 10, may 6 na signs na sa kanya. Madam, kilala mo naman siya. Oo. Ano ba yung mga signs na, kasi ang napansin ko lang, una, matatalino. Yes. Most of them, matatalino sila. Oo. Pangalawa, parang ang bilis ng isip. Yung nauuna yung isip, ang Yes. bilis tumakbo. Pangatlo, napansin ko, hyperactive. Yung malikot Yes. na parang turumpo. Tapos yung napapansin ko pa, masyadong keen to details. Yes. Ano pa ba yung iba? Sa school kasi, napakarami kasi school, iba-iba. Oo, Pero oo. hindi pa yon na-assess ng magulang. Kasi nga, Oo. ng doktor. Oo. Minsan, meron mga akong isa na sabi ko na sa magulang, hindi naman siya nagalit sa akin. Siya yung bata na matalino siya. Mm. Kaso, okay, sabi ko, okay, please get 1 whole sheet of paper. Doon pa lang, nagwawala na siya. Teacher, wait for I will wait for you. I will wait for you. Gumagawa siya talaga ng gulo na kasi hindi niya mahanap yung papel niya. Maiksi yung pasensya niya. At siguro feeling niya natatakot siya, baka malilate siya. Okay, hindi pa ako tapos. Teacher, nagwawala na siyang ganun. Anak, I will wait for you. Yung mga ganong bata, hindi po tayo pwedeng magalit kasi mas galit sila sa atin. Mas galit po sila sa iyo. Dapat okay, I will wait for you. So ang gagawin ko, kukunin ko yung bag niya. Ang kaso ayaw naman niya, nagagalawin ko yung bag niya. Okay, nak, I will wait for you. Sige, kasi magagalit naman yung mga kaklase niya na, ang bagal mo naman, teacher number 1 na. No! Gaganon siya, magwawala na siya. So anak, wait. I will wait for you. And then, gagawa ka ng mga bagay doon na para siya ay kumalma. Dahil lahat na yun, magagalit na sa kanya yung iba niyang kaklase. Kasi section 1 yun, madam. Ang pinag-uusapan natin, section 1. Matalino kasi yung bata. So, parang nagaganon siya, nabablanko siya pag okay, I will get 1 whole sheet of paper. Yung pala yung sasabihin mo, nagwawala na siya kasi hindi niya mabuksan yung bag niya, hindi niya makikita yung papel niya. So, ako naman, tutulungan ko siya. Ayaw naman niya ipahawak yung bag niya. So, bilang isang guro na siguro magtataka kayo kung paano nahahandle ng guro yung 40 bata, isa pa lang yung sinasabi ko. May isa pa na nambubuli. Pinsan niya, kaklase niya. Hindi ko kasi pwede banggitin yung pangalan. So, nambubuli yung pinsan. Ay, si late. Bakit hindi ka pa nakakuha ng papel? Ganon. Sabi ko, okay, sige, hingi na lang tayo ng papel sa katabi mo. So, ayun, papayag naman siya. Eto na naman sasabihin niya, teacher, bawal kasi ako humingi. No, anak, pwede yun. Kasi pumapapil ako.
Ganun siya. So, nagwa-wild na siya ngayon. Ang gagawin ko, gagawa ko syempre ng mga strategy na kakalma siya. Pero may time talaga, madam, na nagwawala siya talaga. Meron kasi akong binasa naman na pagka ganun daw, nagtatantrums, hayaan mo siya as long as hindi siya makapanakit ng katabi. So, ang gagawin ko, ililipat ko siya sa harap ko. Ilalagay ko lang dyan sa tabi, I make sure lang na walang malapit sa kanya. Hayaan ko lang siya magwala. Hindi lang namin siya papansinin. Kunwari, hindi namin siya nakita. Later on, lalapit na siya sa akin, hindi na siya umiiyak. Teacher, sali na po ako. Okay, are you okay now? Yes, teacher. O yung mga ganun po ba factor na sabi nga nung ibang teacher, Teacher Gina, paano mo nakakaya yan? Sabi ko, bukas makalawa, makita niyo na lang ako, tawa ko ng tawa. Be happy lang. Magiging masaya lang tayo kasi sa totoo lang, may mga problem na bata na ganyan, alam mo yun, rewarding after after the whole day or kalahating araw o ilang oras mo silang kasama na kaya mo siyang i-handle. So, hindi natin pwedeng sabihin na kurutin mo siya para tumigil. Hindi po pwede yon kasi mas galit sila sa'yo. So, pag nanakit ka, gusto niya, gagayahin kasi niya yung ginawa mo eh. So, pag nanakit ka, sinaktan mo siya, kurot, or whatever, or nagalit ka, kasi akala niya tama yung ginawa mo, gagawin din niya yan. Hindi sa'yo, kundi sa kaklase niya. Or may kapatid siya, gagawin niya sa kapatid niya. Never, never do that. Kasi yung mga bata, ginagaya lang yan kung ano yung ginagawa ng mga matatanda. So, minsan, nagulat ka, bakit sa bahay, hindi siya nakakapagsalita ng ganito. Hindi siya gumaganon sa mga kapatid niya. Bakit dito sa school, nakakaya niyang gawin yun? Kasi, may mga iyan kasing 45 or 50 na bata or 20 na bata na pinagsama mo sa isang classroom, iba-iba kasi ang ugali ng mga yan. So, yung bata na napakabait, napakatahimik, magagaya yan sa mga katabi. So, yung mga parents nagtataka, yung anak ko, syempre may magrereklamo. Sometimes, meron ako naranasan na, teacher, binuli ni ganito, si ganon. Hindi naman, sasabihin naman ng parents, hindi po marunong yan, hindi nga po yan nakakapagsalita ng bad words. Mga mami, ganito po yan. Environment. Yung environment, malaking factor yan sa mga bata. Kung anong klaseng environment kung nasan yung bata. So yun, siguro sa mga parents, be aware kung ano yung mga attitude ng mga bata. Huwag tayo in denial. Huwag tayo in denial. Pag may nakikita tayo or yung ating mga teachers na minsan ang mga parents nagagalit pa sa teachers. Yan, hindi po ganyan yung anak ko. Yun nga, yun ang paruroonan ko eh. Sige nga, tuloy mo nga, madam. Meron ka, na-experience ko kasi, madam, napakabait ko. Nabait ko, the way na approach ko sa lola, ginamit ko yung anak ko. Alam niyo po ba, ganito po kasi yan. May anak po akong ganito, kinuwento ko. Hindi ko naman diniretso na sinabi na ganito. Pero ang bata, galing na siya sa isang private school na parang hindi na kinaya ata ng mga magulang doon. Parang nireklamo na may ginagawa yung bata na ano. So napunta sa akin. Madam, ito, doon naman sa ibang school na naranasan ko. Hindi po pwedeng hindi ko siya hawak pag ako magsi-CR. Ang ginagawa ko pag nagsi-CR ako, anak, bantayan mo anak. Gagawa ako ng ibang way na, anak, bantayan mo yung pintuan. Hindi ka pwedeng tumayo. Hindi ka pwedeng umalis kasi gumagawa ako ng drama ko na, anak, natatakot kasi si teacher na baka may daga or whatever or ipis na ganyan na takot kasi si teacher walang kasama kahit sa pinto lang bantayan mo ako. Anak, lalaki madam yun lalaki. Grade 2. So sabi ko principal ko, madam, hindi pwedeng mag-CR ako. Pupunta pa ako kung saan kasi kanya-kanya kami, meron kaming mga klase. Hindi naman pwedeng pabantay ko sa katabi kong room. Di iiwanan niyang estudyante, magkakagulo din. Anak, bantayan mo ko. Sumusunod naman siya. Kasi pag nag-CR ako at siya ay iniwan ko doon, meron akong pinagamot na bata na
yung ulo. Oh, nawala yung An- audio mo. hindi, Ayan, yan. ma- Sige. Madam, para hindi na ako gumastos Oo. ulit, Oo. kasi talagang irereklamo na ako ng magulang. Oo. Doon unti-unti ko, hindi, nakinig naman siya sa akin. Every time nagsi-CR ako, every time papunta pala ako sa CR, teacher, babantayan po kita. Opo, sige, bantayan mo po ako. Kailangan po mabait po tayo sa kanila. Ako Oo. kasi ako, iba Oo. ako magturo, napakatapang ko eh. Pag Oo. may ganun tayo mga bata na nahahalo sa classroom, Oo. kailangan tayo ay mag-transform. Maging isa tayong mahinhin na teacher. So, ayun, ang tanong mo, madam, paano pagdating sa parents, in denial po talaga. Iilan pa lang po, 3 pa lang na parents na na inamin nila Na na ganun ang anak hyperactive nila. yung anak nila. Yes, depende po yan sa teacher kung paano po ang Ayun approach nga eh. natin. Oo nga eh, Hindi madam. po po Kaya ikaw pwede. nga ang aking napili. Dahil ikaw ay ideal teacher. Ako po kasi ganito, ginagawa ko. Best actress po ako eh. Gagawa po ako ng drama. Oo. Hindi, yun naman ginagawa ko drama, yung example ko naman ay anak ko. Hindi ko Oo. naman po ini-example yung ibang bata. Oo. So hindi kasi, ako kasi experience ko sa anak ko. Meron kasi akong anak na super, super duper hyper. O may Oo. sign siya, out of 10, may 6 siya. Oo. Kaya, Oo. kaya yun yung ginagawa kong example. May 3 naman na ako, ay no, bali 4 na. Pang-5 na, itong kakausapin ko pa lang. Minsan Mm. natuwa yung principal ko, Sir, success! Sabi ko, pumunta ako sa office. Sir, success. Pumayag na yung nanay na magpa-assess yung bata. Ang sabi ni Sir, paano mo nagawa yun? Yung ibang teacher nirereklamo ng nanay na yun kasi para feeling ng nanay, may word kasi na may isang nanay na nagsabi, ay hindi po, hindi abnormal yung anak ko. Hindi Mm. naman po kasi Mm. hindi kasi Oo. dapat ganun. Oo. Oo. Ang sabi ko naman sa mami, ganito po yun. Sa dami, gagawa tayo ng mga Scenarios. Mga strategies. yes, scenario. Oo. Oo. Yes, strategy, iba-iba. Ako kasi ginawa ko in example ko yun. Ako po kasi may anak na masyado siyang Malikot. hyper, masyado At siyang saka malikot. sobrang talino, ano? Sobra, minsan, ay, bakit mapapaisip ka na lang no, na Oo, ganun eh. napakatalino So, niya. ginawa kong example yung anak ko, mami, ganito po kasi. Oo. Si ganito po kasi, yung yung sa lola, dahil nasa abroad yung parents eh. Oo. Yung mga nasa abroad po, mag-asawa kasi nasa abroad. May Oo. 2 anak, nag-aalaga sa lola. So, Oo. si lola in denial na Oo. may Oo. signs, Oo. o may ilang signs yung apo niya. So una, sabi niya sa akin, teacher, ang sabi ko nga doon sa unang teacher, hindi abnormal yung anak ko. May isa pang word siya sinabi doon sa isang teacher nung kinder siya. Hindi sira ulo yung anak ko. Ay, mami, hindi po ganun. Hindi po ganun. So gagawa tayo ng mga strategy. Sa dami na kasi ng kinakain natin, Ayan. sa Oo. food. Sa Mm. food, madam. Yes, yes. Oo, pasok. Food. Oo. Yung food na, hindi naman natin sinasabi, yung mga High in huwag na natin sugar. banggitin yung anong Yung, klaseng food. Yes. madam, yung sugar. Chocolates. Oo, oo. Sobrang tamis. Oo, oo. Maya-maya sila nasa fast food sa yung mga pagkain tulad Oo. nito. Meron ako nito. Kailangan ko ngayon maging hyper at Oo. meron akong summer class. Ayan, Oo. sobrang tamis. Oo. Coffee, yung mga ganyan. Oo. Chocolate. Basta lahat yun, food. Nakukuha sa food. Hindi naman natin, porket gusto natin ipa-assess yung anak nyo, dahil may ganyan siya, gusto lang natin malaman para po ako, sinasabi ko, mami pa, hindi po ito para sa akin. Hindi rin po ito para sa school namin. Hindi rin po ito para sa teacher. Para po sa bata. Kung mahal natin ang bata, gagawin po natin yun para sa bata. Kawawa. Sabi ko nga kay Lola, Lola, ilang taon na po kayo? 73 na po ako eh. Nasa abroad tong magulang ng bata. Mami, tawag ko sa kanya, Mami, 73 ka na. Kaya sabi ko, hindi habang buhay nandiyan ka sa tabi ng bata. Mm. Mawawala at Ako din po,
Hindi habang buhay, ako yung teacher ng anak niyo. Kasi lagi niya nire-request, sana ako na lang daw lagi. Eh, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, ako pa po. Hindi po pwede. Tutulungan ko po kayo. Tutulungan namin kayo ni principal. Tutulungan niyo rin po ang inyong anak. So, ganun po yung gagawin natin. Hindi kasi, yung iba kasi na, Mami, hindi kasi pwede idiretso mo sabihin, sasagutin sa iyo eh. Baka maidemanda ka pa eh. Anong karapatan mo sabihin na may ganyan ang anak ko? Bakit? Doktor ka? Bakit ganito ka? Yung doktor nga hindi pwede sabihin hanggat hindi niya inassess yung bata. So, dahan-dahan para dun sa mga teachers na, yung teacher kasi ilang araw niya kasama yung bata na yan eh. Oo So, nga, alam niya, yung 6 na araw, lima. tapos maglilinis pa sa Sabado, di ba? 5 araw, tapos 6, maglilinis pa yung mga Yes, bata. 5 na lang, madam. 5 na Oh, lang. oo. So, kilala na namin. Sabi nga namin, yung ano namin, kulang na lang bituka ng bata, hindi namin nakita. Yun mga joke-joke lang namin yon. So, ayun. So, siguro, wag tayo, makipagtulungan, dear parents, lalo na yung mga nasa abroad, hindi nyo po nakikita ng hindi po ninyo na-monitor kung paano yung paglaki ng anak nyo. So, magkaroon po kayo ng tiwala sa mga teachers ng anak nyo. Dahil yung mga teachers na yan ay concern po yan sa mga anak nyo. Para na rin anak nila yan habang nasa loob ng classroom. Ako nga, madam, sabi ko sa'yo nung isang araw, kwento ko sa'yo, nagising ako ng 2:30, magkakape ako. Ang unang pumasok sa isip ko ay, ano ang strategy na naman ang gagawin ko sa pasukan sa mga bata? Hindi ko inisip yung anak kong malayo sa akin ng 1 taon na nasa training, na hindi ko muna yun inisip. Pinag-pray ko muna, Lord, help mo nga ako, bigyan mo nga ako tulungan mo nga ako, paano ba gagawin ko sa mga anak ko hindi nakakabasa, mga anak ko hindi nakakasulat, yung mga estudyante ko, anak kasi ang tawag ko. Sabi ko pagkatapos, ba't baka unang inisip ko yung mga bata hindi ko pa inisip i-chat yung Si engineer Kuya. ko na Oo. nasa Manila na nagre-review. Hindi ko muna pinag-pray na, Lord, yun kasi dapat ang unahin ko eh. Oo, nailigtas Kwento ko ko ang sa iyo, aking madam, mga anak. Oo. na yung aking tunay na anak na galing sa tiyan ko sana, yung 1 taon na nasa training, na lumipat sa ibang lugar na hindi muna inisip ko. And then yung 1 buwan na nasa Manila na nagre-review, hindi muna, sabi mo nga sa akin, meron nga may purpose yung pagising ko. Oo. Pero hindi yung para sa mga anak ko. Yung Oo. anak ko na hindi ko tunay na anak. Oo. Alam mo ba yun? Yung gano'n na, Oo. ganun po. Yes, ganun po kami, madam. Ganyan ang puso ng mga guro. Kaya ako nalulungkot pag nakita ko sa TikTok, ginaganon nyo yung teachers, konting, yung magsuot lang kami ng bikini shorts na nakalabas ng konti yung ano namin, nasa beach naman po kami. Ini-issue na po kami sa mga social, sa social Ini-issue media. ba? So, Ini-issue alam mo, ba? nalulungkot ako. Oo. Yes, nalulungkot ako. Dahil So, sa sakripisyo nyo, alam, madam? yes, Sa kaya nga sakripisyo, ako, pag may nakita ako, binabash nila yung mga teacher, sabi ko, ay kawawa naman kako. Kaya hindi nila alam yung sakripisyo. Kasi hindi nila nakita sa loob ng classroom. Madam, hindi lang sa loob ng classroom, madam. Sa May campus. kwento. Diba Yes, eto hanggang madam. campus? Tapos ikaw, Yes, nag-home visit ka pa. Yes, tapos makita mo ganito yung bahay ng bata. Bibilan mo pa yan ng uniform, madam. Oh. Madam, may kwento ako sa iyo ha. Okay lang ba? May isa Oo. akong co-teacher, naiyak ako minsan sa kanya. Dumating kasi ko ng maaga. Kinder teacher namin. Dumating ako ng maaga. Sabi niya, alam mo, nagkukwento siya, alam mo, magwi-withdraw pa ako mamaya. Sabi ko, pupunta tayo sa bahay mo kasi bibili ko halaman. Kasi ilalagay ko sa office kung saan ako na-assign na. Gusto ko yung may halaman. Sabi niya, ay hindi, pwede, hindi mo na ako pwedeng umuwi ngayon. Bakit? Saan ka ba pupunta? Maaga pa taman, wala kang klase. Hindi, bibili ako ng uniform. Anong uniform? Wala ka ng anak na nag-aaral dito. Hindi, meron ako pinapaaral. Ha? Sabi ko ganun, alam mo, naiyak ako. Alam mo yung tumuloy yung luha ko. Bakit? Kapag kwento mo nga, meron siyang pinapaaral na bata. Estudyante niya nung kinder. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, pumunta ako sa bahay.
nakita ko yun sa ibabaw ng paligi. Kung aware ka sa paligi, yung patubig, Oo, patubig. oo, So oo, paligi kasi tawag doon. oo, oo. May mga nakatira doon, mga informal settler ba tawag Settlers. doon. So Oo. nakatira doon. Alam mo ang bubong ay sako ng Oo, bigas. oo, oo. Ganon. Kaya daw pala absent lagi yung bata. Malayo kasi yung school. So walang pamasahe bata. Oo. Ang ginawa niya, napaiyak din ako, madam. Diyos ko, Oo, ganun pala siya kabait. Bibili Mm. siya ng uniform, bibili siya ng gamit ng bata. Pinangako daw niya sa bata, ayaw na daw kasi pumasok, ayaw naman daw niya i-drop yung bata Mm. na ganun-ganun lang. Bakit? Ano ang reason bakit hindi papasok yung bata? Ala daw po silang makain, alang pamasahe, alang damit, butas-butas ang damit. Naawa naman daw yung nanay na papasukin. Ano lang daw sila yung bumibili ng bakal bote, ganun, bahay-bahay. Tapos makabenta, may bigas sila, ganun. Naiyak siya doon sa bata. Ngayon sabi niya, sige mami, eto, may gagawin tayong deal. Paaralin ko po yung anak mo. Ilan taon na kasi bata, parang 8 years old, going to 9, kinder pa lang. Naku. Gusto niya kasi Yun ipasa ganon. na para magiging Oo. grade 1 Oo. na. Yung ganon, madam. So, ang ginawa niya, madam, Madam, meron na lang tayong 2 minutes. Meron ako sa iyong itatanong. Yung pagiging malikot ba ng yes, madam. bata? Yung bang pagiging malikot ng bata, may kinalaman ba yun sa social status? Mapamayaman o mapahirap? Yes. Sino Yes, ang mas madam. malikot, madam? Yung may kaya o yung walang kaya? Actually, i-compare ko si Bebe natin. Oo, oo, oo. At saka yung dati kong student na Malikot din. depende yan sa siguro kung ano yung kinalakihan nila. Siguro sometimes wala naman sa mayaman, wala naman sa mahirap, pero ako ang kong sawayin yung nasa laylayan. Mas Wag po madaling sa akin magalit. sawayin. Mas madaling Yes, wag po sawayin. ang experience ko po Oo. wag po magalit sa akin yung mga anak na medyo yung mga magulang na medyo Ng mga may kaya. madali silang sawayin kasi mas may takot sila. Kaysa doon sa anak, minsan kasi lumaki sila doon sa kanilang yaya lang na sinusunod lahat ang gusto. Sinusunod lahat ang gusto. But, depende ito sa sitwasyon. Kasi sabi ko nga, wala pa naman akong right. I don't have yet the right or lisensya na para kasi sa dami nang dumaan sa akin mga bata, lalo na nung mga sa Montessori school ako. Unang tingin ko pa lang sa mga bata, nasa isip ko na, ay, alam kaya ng mami niya, alam kaya ng parents niya, na kailangan niyang magpa-assess. So, syempre, ikaw teacher, hindi mo naman pwedeng sabihin, ipa-assess niyo po dahil ganito. No, big no. Hindi po pwede yon. May proseso po yon kung paano nyo i-approach yung magulang. Depende po sa maayos na approach ng magulang, ng teacher sa magulang. Depende rin po kung ako magulang, in denial ako. Bakit? Walang ganyan yung anak ko. Minsan, kahit na nakikita na niya, alam na niya kung ano yung anak niya. Hindi ganun ang anak ko. Meron kasi akong best friend, madam, na talagang in denial. Hindi. Kahit na na-assess na yung bata, in denial siya. Ayun, yun nga ang sasabihin ko eh. Yan bang malilikot na bata, kapag sila ay lumaki, kahit na walang medical intervention, sila ba ay nagiging malumanay? Yes, kasi pag yung iba dumating na doon sa age na naging na sila, nababago naman yun. Meron ako dating principal sa private school, gumaling yung bata. Pero sabi niya, minsan lang naman daw siya yung pina-assess niya. Pero sabi ko nga, parents, yung magulang, malaki ang ating part kung paano gumaling yung mga bata.
Alam mo sa Malaki po. sa pinagkekwentuhan natin yun ano, madam, natatawa ako. Naging malumanay ako 50 anyos na ako. Di ba? Nagbago ka madam. Oo, pero ibig ko sabihin, ganun pala, wala pa naman kasing salitang hyperactivity nung araw ano? Wala Kasi nga, wala ding naman tayong mga walang food na, ganun, eh. Oo, oo, yeah, oo. walang betchin. Sorry doon sa mga Oo. may-ari ng betchin, baka tayo May walang mga may ganon. may betchin pero hindi masyadong matatamis ang pagkain, eh, Yeah, yeah. nung araw, eh. Kasi At saka, oo, alam mo yung mga dahon-dahon lang na ginagamit natin nung araw, mga herbal, yung tanglad, yung lemongrass ba? Masarap din yun eh, parang betchin, something, kung wala kang betchin, gano'n. oo, Iba yan, na yan, kasi yan. ngayon. Kaya, Oo, kaya oo, dear parents, sana tingnan natin yung yan. talaga. Tayo talaga ang, syempre, sino pa ba ang, kumbaga, ang responsible dyan sa mga ganyan bata? Tayo mga parents. Oo, 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 ayan. Po So ang madam, hihingan kita ng panghuling salita mo dahil, 5 minutes na tayong ano, sayang nga ano, na-late tayo ng mahaba maisipan. ano. Oo, sana maulit natin na yung malakas-lakas ang internet. Ano ang panghuling salita mo? Ay, nawala na. Ayan. Madam, last words mo para sa mga caregivers ng mga hyperactive children. Para doon sa mga caregivers, teachers, parents, ang isang word lang ibibigay ko dyan, love. Love. So, Mahalin lang po natin mga yan. Yeah, love. oo. Kahit na nauubos ang pasensya, Yes. mag-practice pa rin. Mamahalin natin. Mamahalin natin yan mga Okay. So katulad ng sinasabi ko na show the face of Jesus and see Yes. Jesus in the children, ano? Yes. Okay. So maraming salamat Ma'am Georgina at mga kakampi. Magkita muli tayo sa isang linggo at siguro po hindi ito ang kahuli-hulihang pagge-guest natin kay Ma'am Georgina. At kung papayag sila ang kakampi online, magpe-pre-tape po kami para maging series po kasi napakarami po nating pwedeng matutunan tungkol sa school children o sa mga anak natin na nasa elementary. So, Yes. maraming salamat Ma'am Georgina. Alam kong nandyan ka dahil ang anak mo ay mag-a-upgrade sa you. taekwondo. At Thank you. kumusta mo ko kay Kenji and kay Gabe? Thank Okay. you so much. Bye. Thank you Thank you so much. much. Thank you, Arvin. you. Thank you, Fe. So, pwede ka na po mag-leave, madam. Hintayin ko na lang yung closing. Yes. Okay, bye-bye.